What's up mga kababayan, PH Trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Bumabagal na nga, wala pang katuturan. Yan ang wika nitong si Kabadong, no? Dito kay Kapunan. Natotoo naman mga kababayan na pang day 15 na ng impeachment trial ni VP Sara pero magpahanggang ngayon wala pa ring nilalatag na ebidensya ang mga ito, no? At puro na lang pamumulitika ang kanilang ginagawa. Pero bagong lahat huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa rito itong si Redon na kanyang sinabi na parang lumiliit na daw di umano ang mundo ni VP Sara. Paanong hindi liliit ang mundo ni VP Sara? Ang focus ng mga balita para sa kanya. Na kung hindi paninira pambabastos, no? Pero sa kabila nun nananatiling matatag itong vice presidente. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Kapunan, dapat na bang magretiro? Alam po ninyo, yan po ang sinabi ni Sal Panelo, no? Magpahinga ka na. Kapunan, magpahinga ka na. Alam niyo po, nakita niyo naman kahapon, no? Parang dinadaan na lang po sa gulang nito ni Kapunan ang lahat. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po, si Redon. Parang action star lang, Redon, Bibi Sara, lumiliit na ang mundo mo. Galawang FPJ ka na bang ngayon, Redon? Lumiliit na raw po ang mundo ni Bibi Sara dahil sa pagsasampa sa kanya na reklamo. Totoo naman po yun. Gawa lang naman kayo ng gawa ng reklamo kay Bibi Sara. Pati naman po to. Lalo po tumatagal ang impeachment trial, lalo po nating napapatunayan na wala naman po talaga kayong kaso kay Bibi Sara. Natutuklasan po namin ngayon. Hindi niyo po pwedeng burahin ngayon yung mga akusasyon nyo kay Bibi Sara. Ngayong napapatunayan na po na wala naman po palang lahat naman po pala ay nakabatay lang po sa chismis-chismis. Wala naman po talagang totoong katotoran, no? Unti-unti po 'yan, nabubulgar po kayo. Ayan. Pero instead, kasi panahon pa po ng prosecution, alam niyo po dapat talaga dahil pag yung panahon po na ang naglalabas po ng mga testigo, naglalabas po ng mga ebidensya ay prosecution pa lang, dapat po talaga lamang po sa kanila, di ba? Kasi siyempre hindi pa sumasagot yung depensa, pero prosecution time pa nga, prosecution pa lang nga po yung nariyan. Wala na po kayong naipapakita. Unan, wala kayong naipapakita talaga matatag na ebidensya. Wala pong testigo na nagsasabi direkta si BP Sara ay may kasalanan. Maliban na lang po sa mga gawa-gawa po ninyong kwento, panikwento lang po lahat Dito naman po, mga taga-kuwan ng karap, testigo nyo na yan, hindi nyo pa rin po madiin si BP Sara. Lalo lang po namin natutuklasan na yung mga antagal-tagal nyong inaalagaan na pangangantsaw o yung binibintang kay BP Sara. Halimbawa po, dalawa lang muna. Halimbawa po, yung napakatagal nyong inalagaan na 11 days. Ano po ang mismo testigo ninyo? Testigo po ninyo si Wamil ang nagsabi, si Attorney Wamil. Walang paglabag sa paggasto sa 11 days. Pagkatapos, ito pong alias. Wala pong nagpapatunay na masama ang paggamit ng alias. Mary Grace Piatos kayo ng Mary Grace Piatos. Sino po ang nagsabi na illegal sa confidential fund ang paggamit ng alias? Yung dalawa lang ngayon, zero na kayo Hindi ba yan yung napakatagal yung binabanat kay BP Sara? 11 days lang ginastos? Tapos yung isa, Mary Grace Piatos? Yung dalawa po na yun na ang tagal-tagal ninyong pinapansira kay BP Sara. Napatunayan po na wala naman po palang illegal dun sa dalawa na yun. Ano pa po? Ano pa po yung sasabihin yung illegal pa? Yan naman ang pinagmulan nyo 11 days. Hindi illegal. Mary Grace Piatos, hindi illegal. Ang gusto lang nilang malaman ng COA kung totoo ba na napunta sa tao yung pera. Pero yung Mary Grace Piatos na dinala-dala nyo pa kumuha pa kayo ng PSA na nagpapatunay na ang Mary Grace Piatos ay hindi tao. Ibig sabihin, all this time, nililin lang nyo yung mga tao. Bago confidential fund, bago magkaroon ng impeachment trial, lahat ng paninira nyo na nakabatay sa 11 days, pati kasama kayong media,
at saka nakabatay kay Mary Grace Piatos, panay panlilinlang lang pala. Wala namang palang nilalabag na batas kung gumamit ka ng Mary Grace Piatos. Wala naman po nilalabag na batas kung ginastos mo ng 11 days. Eh ano pa po pinag-uusapan natin? Lahat po yan, tignan po ninyo. Sa lahat po ng drama ni Kapunan, tanong ko lang po, yung mga ginagawa po ba ni Kapunan, saan po nagkaroon ng pagtatalo? Kaya sabi nga po ni Panelo, no? Ito po sabi ni Panelo, magpahinga na siya. Bakit? Kailangan na siya magpahinga. Ito po mas matanda po si Panelo kaysa kay Kapunan. Between the old lawyer and the young lawyer, talong old lawyer ng young lawyer. Kailangan magpahinga na siya. Ibig sabihin, nakita po ni Panelo, ang layo na po ng ginagawa ni Lorna Kapunan. Una, ang tagal. 'Di ba? Nahihiya lang siguro si Chis Escudero dahil siyempre ang tanda na ni Kapunan Nahihiya na lang siguro si Escudero, ginagalang niya na lang si Kapunan kaya hindi niya po inaawat. Pero ilang araw na po si Kapunan. Correct. Tapos oras pa lang po yung binibilang ng cross-examination, sasabihin niya na waste of time na agad. Buti po sana kung may kinalaman pa po sa pagsusuri ng ebidensya, sumisikat po si Kapunan, hindi na po sa pagsusuri ng ebidensya o paglalatag ng ebidensya, hindi na po Sumisikat po si Kapunan dahil po sa mga extra na mga sinasabi niya, labas po sa pinag-uusapan. Mamaya na po yung iba, kulang po kayo. Dapat nga makulit. Inuna ko lang yung dalawa, di ba? Wala, ito bakit ko inuna yung dalawa? Bukod po ron sa 11 days tsaka Mary Grace Piatos, ano pa po naririnig ninyo? Na paninira nila. Yan po kasi yung pinakamalawak, di ba? Yan po yung wala naman silang sinasabi resibo nung araw Wala naman po talagang dapat resibo yan dahil yan ay confidential. Kayo naman, no? Yun nga po yung pinaglalaban ng depensa. Thank you very much po kay Mama Teresa Enaoj. Ay, Joan yan. Joan Teresa, thank you very much. Wag po muna tayo magbulahan. Wag niyo po muna. Mamaya po pag-uusapan natin yung resibo. Kulang kayo. Ang sinabi ko po, ano ba yung paninira nila sa confidential fund? Ang paninira nila sa confidential fund, ginastos ng 11 days. Ikalawa, nung nakita po nila si Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos, ilang taon po yan? Taon po yan. Hindi po yan isang araw lang na paninira yung 11 days at saka tong Mary Grace Piatos. Taon po, yan lang po ang paninira nila kay BP Sara dyan sa confidential fund. Tama ako, mali? Etong mga resibo, ngayon nyo lang po narinig yan. Mamaya, kulang kayo. Pag-uusapan natin yung resibo na yan. Asan ang resibo? Kaya nga confidential. Kaya nga yan yung pinaglalaban ng depensa Sige, patulan na rin natin yan. Hindi po ba yan na lang po yung natitirang usapin? Kasi nga yung usapin ng 11 days, hindi po siya illegal. Pinasisimple ko lang po kasi siyempre kung pakikinggan nyo po lahat ng mga sinasabi nila, ako ang ginagawa ko sa inyo, eto na lang po talaga yung usapan. Ano na po yung naresolba? Unang naresolba, 11 days hindi illegal. Ikalawang naresolba, ang Mary Grace Piatos hindi illegal. Inaalaw ba ang aliases? Opo. Ngayon, ano lang po yung lumalabas na usapin? Sa totoo, yung sinabi po ni Tabachingching ng Tagacoa, ang sabi niya, kaya niya dinisalaw kasi walang official receipt. Ang pinaglalaban po ng depensa, acknowledgement receipt lang ang kanilang binigay para maprotektahan yung mga taong involved sa confidential activities. Inisa-isa nga nung depensa. Ito po ba ay yung activity report, ni-report po Dalawa na lang po yung usapin dyan. Una yung resibo. Karapat dapat ba na OR? Sabi nung COA, dapat daw OR. Sabi ng depensa, hindi dapat OR. Yun lang po yung pagpapasyahan sa utak ng mga magagaling na senador. Kung dapat ba yung confidential fund, para pabilisin po natin. Kasi kaya nga po ako narito para pasimplihin po yung mga argumento. Di ba? Ang tunay na argumento dyan na magpapasya po yung mga senador, karapat dapat ba ang confidential fund ay mag-issue ng OR? Inisa-isa po yan ng depensa. Ang OR po, nariyan po yung pangalan mo. Nariyan yung address mo. OR yan Hindi po pwedeng sabihin ng COA na pag OR, pwede mong ilagay yung
alias. So lahat po ng mga kinatwiran ni Kapunan na dapat Superman ka para maano to, lumalabas po na natural, hindi po ilalagay ng recipient yung kanyang tunay na address. Kaya kung naibigay po yan ng isang araw, pwede po yang naibigay ng isang araw dahil pwede naman po yan sa isang lugar lang. Hindi po yung sinasabi ng depensa na ang lalayo naman ito, Superman ba yan? Paano niya napuntahan? Alang nga namang alias yung pangalan tapos tunay na address yung... Bakit ka pa nag-alias kung ilalagay mo yung tunay na address mo? Okay, ano pa po? Yan, ano pa? Yung pong mga sinasabi nila na Christmas party, tree planting ng OBP, nag-tree planting, confidential ba yan? Hindi po pala yan yung meaning nun. Ang meaning po ng confidential work, yun pong paghahanda sa tree planting. Kasi saan ka magte-tree planting? Sa bundok. Ano meron sa bundok? NPA. Yun po ang pangalawang pagpapasyahan. Di ba? Yun pong report na ano ang ibig sabihin ng matagumpay na intelligence o hindi, ayaw nilang gamitin intelligence. Ano ang ibig sabihin ng matagumpay na confidential or surveillance? Ang sabi ng depensa, kung walang naganap na untoward incident, ibig sabihin, dahil sa confidential work ng mga tao doon, magtatanim si BP Inday ng tree planting sa bundok na merong mga rebelde. Ang tanong, ano na yung tanong? Yung sabi ng COA, di ba? Ang sabi ng COA, dapat daw may mahuli para maging tagumpay yung intelligence work o yung confidential work na ginawa. Kung walang nahuli, walang tagumpay. Samantalang ang pinaglalaban naman ng depensa, kaya nga no untoward incident, payapa po naganap yung tree planting kasi dahil doon sa confidential work na ginawa. Yun yung ibig sabihin. Yun lang po yung pagpapasya ng senador. Tapos na po tayo sa mga, eto po, hindi pa po ito naipansisira sa media. Yung mga pinansira po sa media na 11 days at Mary Grace Piatos, tapos na po yung usapin na yan. So alam natin ngayon lahat na panlilin lang yan ng mga congressman, panlilin lang yan ng mga anti-Duterte, mga anti-Duterte. Hindi po illegal yun. Ngayon, ang pinagtatalunan na lang, yung pananaw nung COA, na nagsasabi siya na illegal yung ginagawa ni BP Sara na hindi naman siya abogado. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kaya nga tinanong siya kung abogado siya eh. Hindi naman pala siya abogado. Paano mo? Tapos tinatanong din siya ni Chis Escudero. Nakalimutan ko na kung si Chis ang nagtanong nun. Nakalagay ba sa joint circular na dapat may mahuli ka para matawag na matagumpay? Wala naman sa joint circular na kailangan may mahuli. So sa usapin lang po ng may mahuli ba o wala. Sabi ni Tabangco, dapat may mahuli para matagumpay yung operasyon. Paano kung wala nga nahuli dahil na-prevent? Yun po yun, crime prevention. Pag na-prevent mo ba yung krimen, hindi matagumpay? O kinakailangan mo nang magkagulo at may mahuli ka, halimbawa po na nagkagulo, nagkaputukan, nahuli mo yung nagpaputok, para ka maging matagumpay. Ayon kay COA Taba. Pero wala po yan nakalagay sa joint circular na lagi niyang sinasabi na pinagbabatayan. Yan po yun. So asan po papasok si Kapunan? Diyan sa usapin niya? Wala. Saan po? Bakit po natin sinasabi? Bakit sinasabi ni Panelo na dapat mamahinga na si Kapunan? Ang haba po ng oras na ginugugol niya, wala naman po sa pinag-uusapan yung mga pinagsasabi niya. Saan po sumisikat si Kapunan? Yung spanking, papaluin niya raw sa puwet si Christine, si Attorney Christine, papaluin niya sa puwet. O kaya lelecturean niya. Yung mga pambabastos na ganun. Saan nakikilala si Kapunan? Nagkukross si Christine. Awat siya ng awat sa pagkukross ng inaalaw lang ni Escudero eh. Tama. Siguro dahil paggalang, dahil matanda na, yun na nga yun eh. Pero kung siligutan yun, sasaway ni Escudero agad yun. Tumatagal po yung impeachment trial dahil kay Kapunan. Wala naman pong katuturan. Biruin nyo, magsisimula na po ng cross, hawak-hawak, ito po yung dokumento na to.
sasalita si Kapunan, anytime, pwede siya magsalita, sasabihin niya. Kung pumayag kayo na i-stipulate, di wala na sanang, puta, paulit-ulit po eh. Gusto niya pumayag, si Attorney Christine, yung depensa, dun ang gamitin, yung hawak niya, o kung anong gusto niya. Kaya nga napuno na si Christine. Bakit niyo ba ako pinakikialaman kung paano ako magkukross? Ang ginagawa lang po ni Kapunan, sa totoo lang po, Panggulo. nang aasar lang ng kapwa niya. Magaling po sila dun, pero wala po silang, sa ebidensya po, wala po silang napatunayan o wala po silang naibigay na matibay. Ang trabaho po ng prosecution, maglatag kayo ng ebidensya na magpapakita na guilty si BP Sara. Ang ginagawa po ni Kapunan, inaasar lang po yung batang-bata. Pero yung sabihin mo, papaluin mo sa puwet. O spanking, di ba? Pamamalo yan sa puwet. Sasabihin mo sa attorney na papaluin mo. Sasabihin mo sa attorney, sinabi, ginagalang ko po kayo. Tigilan mo na yan. At ako, eulogy ko. Buhay na buhay pa ako. Ang purpose yata ni Kapunan, ma-discover siya na komedyante. Di ba? Baka may gusto pa siyang showbiz career. Nasarapan yata. Yan ba yung pumalit doon sa Trio Tagapayo ba yan? Nasarapan yata sa pag-showbiz. Gustong-gusto yata. Hindi yata pag-abogado sa prosecution ang gusto. Wala ka na ilalatag na ebidensya para sa prosecution. Ang trabaho po ng prosecution, maipakita pong guilty si BP Sara. Sa tingin ninyo, napapakita na ba nila? May ebidensya na ba sila napapakita na guilty si BP Sara? Lalo nga tumatagal, lalo natin natutuklasan na wala po silang ebidensya. Yung unang tatlo doon sa death threat, napatunayan ba nila na may death threat? Hindi naman eh. Ini-ignore nga nila yung mga speech ni BP Sara na hindi pabor sa kanila eh. Tapos bumanat pa to si Ligutan. Alam niyo yun, totoo naman yun, maaring mawala ka na sa hulog. Napipikon na si Christine, di ba? Si Attorney Christine. Alam niyo po yung makikita niyo po yung pagkakaiba ng abogado noon at abogado ngayon. Eh. Yung mga bata yun sa panay bata dito sa prosecution. Eh. Ang pagkakaiba ng mga abogado noon, asaran lang pala. Diyan ko na-realize. Anytime pwede sila mag-bat in. Mabibili sila dun. Mag-bat in ng mga pang-aasar. Inaasar lang po nila yung kapwa nila, abogado. Yun lang po sila. Hindi po sila magagaling sa mga paglalatag ng mga ebidensya. Sa bagay, maunawaan rin natin si Kapunan na paano ka gagaling sa paglalatag ng ebidensya kung wala ka naman talaga ebidensyang ilalatag, di ba? Okay. Sa husay niya na yun. Mukhang mahusay naman talaga. Kaya lang, kung walang-wala talaga silang mailalatag na ebidensya, hanggang dun lang. Ano nga naman, kung baka kahit kagano kagaling, kahit na gano ka kagaling na salesman, kung ang binibenta mong produkto ay bulok, hindi ka pa rin mabibentahan. Yun siguro nangyayari kay Kapunan eh. Dahil walang-wala po silang ebidensya naman talaga. So far hanggang ngayon, nakakailan, alam niyo po, dapat, hindi ko alam kung ilang araw lang yung anong pangalan nun? Corona. Hindi ko alam kung ilang araw lang yun, pero mga ilang araw pa lang yun, malinaw na kung ano nilang gusto nilang palabasin eh. Dito po, puta, walang-wala na, ang layo na po nung taon nilang kinakampanya. Ang taon nilang kinakampanyang kasalanan ni BP Sara ay una, 11 days ginastos. Ikalawa, Mary Grace Piatos. Tingnan niyo po ngayon, doon pa rin po ba yung sa 11 days pa rin ba? At saka sa Mary Grace Piatos pa rin? Hindi na eh. Doon na sa dapat ba OR o acknowledgement receipt? Saan ka naman nakakita? Confidential nga eh. OR ang gusto mo. Di ba? Confidential fund. Tapos OR ang gusto mong katibayan ng paggastos. Yung mga simpleng, dapat ikaw ang gumastos. Si yung mga disbursement officer. Confidential nga, pinagas. Yan lang po yung usapin dun. Yan lang po natitirang usapin dyan. Ang dapat bang may reward kapag walang nahuli? Yun lang eh. Sabi ng COA, dapat may mahuli para ma-justify yung reward. Kung walang nahuli,
Hindi na justified, hindi naman sinabing reward lang, gastos eh. Kung walang nahuli, hindi na justified na gumastos. Naririnig ko, binasa po eh. Pinabasa ni Atty. Christine sa kanya yung mga pinaggamitan eh. Hindi naman po lahat reward eh. Nakipag-ugnayan sa mga tao doon, may mga intel doon. Kumbaga may mga agent doon sa lugar na yun, nakipag-ugnayan para hindi po magkagulo habang naroon si BP Sara. Oh, ibig sabihin, wala kang ibabayad doon sa mga ginamit mong tao doon. Hindi naman tauan ng OBP yun. Nawala na po sa usapin yung nagpayaman ba si BP Sara dyan o hindi. Wala po. Wala na po sa usapin eh. Wala pa po sila napapakitang gano'n. Yumaman ba? Napunta ba kay BP Sara? Panay intriga lang po. Yung susunod na intriga ni Kapunan. Sana naman wag ilaglag ni BP Sara yung kanyang mga tauhan. Meron na po ba kayong narinig na nilaglag ni BP Sara yung tauhan niya? Narinig niyo na po ba na nilaglag ni BP Sara yung tauhan niya? Sino po sinabi ni BP Sara na wala akong kasalanan dyan, sila may kasalanan dyan? Meron po ba? Ang alam ko pong sinasabi ni BP Sara, lagi, hayaan ko na yan sa mga lawyers ko. Sila na bahala dyan. Iba po ang kinakampanya ni BP Sara. Pag nagsasalita po si BP Sara, atake sa ICC, atake kay BBM, atake kay Claire Castro. Wala pong kinalaman dyan sa, hindi po siya nakikialam sa impeachment. Paano niya ilalaglag yung matauhan niya? Lahat ng mga speech ni BP Sara, binabalita ng media. Wala, alam niyo po bang headline yan pag nilaglag niya yung tauhan niya? Kayo po lahat na nanonood dito ngayon, 1,100, 305 lang po nagla-likes. Kayo po nanonood ngayon. Meron po ba kayo narinig na sinabi ni BP Sara na nilalaglag niya tauhan niya? Ang katarantado. Parang yung chismis nila na kahit mag-resign si BP Sara. Narinig niyo po ba na magre-resign si BP Sara? Dahil wala po silang maipakita na ebidensya doon sa mga akusasyon nilang 11 days at Mary Grace Piatos. Nag-imbento na lang po. Ang laki na ang tatag ng ebidensya namin. Matatag ang ebidensya namin. Matatag pala ebidensya nyo. Bakit nanghingi pa kayo ng BIR? Nanghingi pa kayo ng bank record? Sa tatag ng ebidensya nyo, nanghingi pa kayo ng BIR? Kailan ba nahingi ang BIR? Ngayon lang yan eh. Ngayon, bakit hindi na kayo nag-iingay nga pala sa BIR? Wala rin kayong matatag? Wala bang mapahiwatig na yari kayo sa BIR ngayon? Okay. Hindi na po ubre yan. Ito po. Kasi feeling nila, bilib na bilib sila kay Kapunan eh. Maging realistic po kayo. Kayo po may pera halimbawa, tapos may kaso kayo. Sino kukunin nyo? Si Christine, si Powa, si Singson ba? Season? O si Kapunan at si Ligutan? May pera kayo, may kaso kayo. Sino po kukunin yung abogado? Si Christine, si Powa, o si Season, o sa kabila naman si Kapunan o si Kapunan o si Ligutan. Yan po. Sumisikat po si Ligutan tsaka si Kapunan, hindi po dahil sa galing po nila maglatag ng ebidensya. Sumisikat po sila dahil sa pang-aasar lang. Correct. Panay pang-aasar lang ginagawa nila eh. Mga walang kwentang Ang mga remarks. tao po ngayon, kilala na po kung sino po yung tunay na mahusay at magaling. Iba na po yung henerasyon ngayon. Baka henerasyon nila, ganyan lang, no? Drawaan. Ang tatanda nila, tuwan-tuwa sila pagka nakakadali. Katulad nung, alam naman natin na mali lang yung pandinig nun ni Christine kasi sobrang ingay nun eh. Daldal ng daldal si, alam niyo yung gusto nila? Yung mawala ka sa hulog. Tapos makapagsalita ka. Ilang beses ba nawala sa hulog si Kapunan? Ano lang sinasabi? Magsusorry lang, tapos mamaya babanat na ulit. Hingi lang ng paumanhin. Tapos babanat na uli. Sanay na sanay. Ganun lang po yun. Maaring sa kapanahon nila, ganun. Ganun ang, kaya sila nananalo dahil naduduro nila. Pero ubra lang po yan sa mga kaya yung duruin na abogado. Etong mga sa depensa, hindi nyo kayang duruin itong mga... Sa totoo lang po, sa level ng impeachment, wala na pong bobong abogado dyan. Hindi ka na makukuha ng abogadong bobo eh. Sino lang po yung mga, alimbawa po, lalo na yung defense kasi wala namang congressman dyan. Lahat yan pinili. Kung pili yan, bakit ka pipili ng bobong abogado? Oh. Sa prosecution, pwede pa. Bakit?
Hindi naman pinili yung mga prosecuting team eh. Mga abogado. Mga abogadong congressman lang yan. Ano na gagawa mo? Eh, abogado sila tsaka congressman. Kaya member sila ng prosecuting team. Ay meron nga ang dal-dal-dal-dal na abogado, hindi kasama, hindi pa natin nakikita na nagpe-present, di ba? Oh, si Redon. Abogado yan si Redon eh. Bakit hindi nila sinama sa team nila? Bakit hindi kasama rin doon? Di ba alam mo lahat? Lahat meron siyang pananaw eh. Oh. Speaking of Redon, lumiliit na raw ang mundo ni BP Sara. Hindi talaga. Matindi talaga. Lumiliit na raw ang mundo ni BP Sara dahil sa pagsasampa ng kasong sa pagsasampa po ng kasong ano yan, grave threat. Grave threat ng DOJ. Alam mo rin doon, yung mga lumiliit na ang mundo mo. FPJ. Salita ang ano yan eh, action star, hindi bagay sa yung action star. Hindi ka pwedeng action star. Malapanchito yung ilong. FPJ ka? Ha? Lumiliit na ang mundo mo. BP Sara. Anak ng pupa. Akala mo naman kung ano yung kinasok? Grave threat? Alam mo ba yung kasong grave threat? Pambarangay. Redon, paano liliit ang mundo ni BP Sara? Pambarangay lang yung kaso nyo. Grave threat? Pambarangay. Di po ba, pag sa away po ng mga magkakapitbahay, kunwari may nasabi sa yung kapitbahay, puta, pag lumabas ka, papatayin kita. Grave threat yun, di ba? Alam mo kung saan yung Redon? Pinapablatter lang sa barangay yun. Basta grave threat. Lumiliit na ang mundo mo. Santiago. FPJ ka ba? Ay, ito lang tanong ko rin doon. Mukhang magaling ka naman, no? Bakit hindi ka sinasalang dyan sa impeachment court? Redon. Tanong ko lang sa'yo, Redon. Bakit hindi ka sinasalang sa impeachment court? Walang tiwala sa'yo si Luistro. Bakit si Shell Jokno sinalang? Di ba? Etong si Shell Jokno, tapos itong si anong pangalan nun? Chua, sinalang na si Chua. Bakit kaya hindi sinasalang ni Luistro? Tanong ko lang. Kung makapagsalita ka, kala mo ang galing mo. Una, hindi makukulong si BP Sara dyan sa death threat na yan. Fianceable yan eh. Baka nga biglang ano pa yan. Anong tawag dyan? Pag naabsuelto ka agad dyan si BP Sara, pag binasura yan, di naapektuhan pa yung ano nyo, yung inyong impeachment trial. Pambarangay lang po yan death threat na yan dahil yan yung mga pinapablatter eh. Papablatter mo yun dahil po siya pinagbantaan ka. Pag nautigo ka, yun ang pangunahing suspect, di ba? O ang layo na mamatigok mo yung ano. Nakakatawa po lang talaga yan si Redon, hindi po talaga siya kung ano-anong bagay. At dahil dyan, hindi ko pala na ano ang aking teka lang, para tayo naman ay